Muling kumalbog ang katawan ng patay, bumukas at napapikit ang mga mata. Ang Bise-Presidente na nanunood mula sa gilid ay ganap na bago sa ito, at talagang nabigla at nag-usisa. Bang! Ang noo ni Lance ay nababalot ng malamig na pawis. Kailangan kong magtagumpay, kung hindi ko siya nailigtas ngayon, magiging mamamatay tao ako, Champagne. Hindi gustong sisihin ni Lance ang gayong iskandalo. Bang! Sunod-sunod na kabiguan, sa bawat pagkabigo, bumaba ng 1 punto ang temperatura ng katawan ng namatay, ibig sabihin ay bumaba ng 1 punto ang posibilidad na magtagumpay, at kapag ganap nang nawala ang temperatura ng katawan ng namatay, hindi na kailangang sayang ang effort, at walang silbi ang pagdating ng kanyang tiyuhin. Sa labas ng emergency room, labis na nababalisa sina Leona at Bella, habang mayroon ding ilang mga doktor at nurse na nakarinig tungkol sa nangyari sa loob, isang tao na idineklara ng patay at ni-resuscitate pa rin ng isang binata, at out of curiosity, naghihintay din sa labas yung mga doktor at nurse. Matapos mabaygo si Lance ng 12 beses, sa wakas, iminulat ng namatay ang kanyang mga mata at hindi na ito muling ipinikit. Natuwa si Lance na muling nabuhay ang utak ni Tia Leona at ang kanyang puso ay kumurot at tumitibok, medyo mabagal. Tumaas ang temperatura ng katawan ni Tita Leona, na tumutulong sa pagdadala ng dugo at nagpapahintulot sa puso na ganap na mabawi ang transfusion function nito. Oo nga, pagkaraan ng ilang san, huminga ng malalim si Tia Leona, na para bang ang isang nalulunod na lalaki ay sa wakas ay nabuhay muli ng artificial na paghinga. Nakita ng Bise-Presidente ang isang buhay na muling nabuhay, at isang solemn na pakiramdam ng paggalang ang bumangon habang nakatingin siya kay Lance. Tuwang-tuwa si Lance, hindi lang niya nailigtas ang buhay ni Tita Leona, matagumpay niyang nagawa ang resuscitation of the dead sa unang pagkakataon, gayunpaman, biglang nakaramdam ng kirot sa puso si Lance, dahil hindi na alam ng asawa at tiyuhin ng kanyang guro na siya ay nagtagumpay. Hindi nakaimik si Lance at agad na pinutol ang pulso ng katawan ni Auntie Leona para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay, kung hindi ay mamamatay pa rin siya muli. Wala pang 1 minuto, nalaman ni Lance na si Auntie Leona ay nalason at ang lason ay tumago sa kanyang mga organo. Matapos malaman ang dahilan, muling nagsagawa ng acupuncture at detoxification si Lance upang alisin ang lason. Pagkaraan ng humigit kumulang 15 minuto, ginawa ni Lance ang pangalawang acupuncture technique para alisin ang lason sa katawan ni Auntie Leona. Si Auntie Leona ay lubhang mahina, ngunit ang kanyang buhay ay nailigtas. Si Lance ay pawis na pawis. Ang Bise-Presidente ay gumagalang kay Lance at abala sa pag-aabot ng mga tuwalya kay Lance. Nasaksihan niya ang pagbuhay ni Lance sa isang patay na lalaki upang maging isang pasyenteng nalason na may malubhang karamdaman, at pagkatapos ay sinundan ito sa pamamagitan ng paggawa ng pasyenteng may malubhang sakit na nalason sa isang tao na ngayon ay buo na. Sige! Sabi ni Lance sabay punas ng pawis. Lumabas si Lance sa rescue room, ngunit maraming doktor at nurse ang naghihintay sa labas. How's it going? How's my wife? Napalunok si Leona sa tanong. Ngumiti ang Bise-Presidente, congratulations, your wife is alive and well. Pak-pak. Napalakpak ang lahat ng mga doktor at nurse na naghihintay sa labas. Tumingin si Bella kay Lance na may luhang nangingilid sa kanyang mga mata, at ang ilan sa mga nurse ay naantig din na umiyak, hindi lahat dahil sa mga kasanayang medikal ni Lance, ngunit para sa isang buhay na mailigtas. Bahagyang ngumiti lang si Lance. Ang mga doktor na iyon. Agad na dumagsa ang kalusugan at mga nurse sa resuscitation room upang makita ang muling nabuhay na pasyente at masaksihan ang milagro. Lumapit ang security guard sa tabi ng Bise-Presidente at nagsalita ng ilang salita. Pagkatapos ay sinabi ng Bise-Presidente kay Lance, sumama ka sa akin. Dumating si Lance sa isang monitoring room. Nang makita ang pagbabantay, isang misteryosong doktor na nakasuot ng puting Amerikana at maskara ang pumasok sa silid ni Tita Leona.
Sa San ito, gayunpaman, kasalukuyang sumasailalim si Leona sa mga pamamaraan tungkol sa espesyal na tulong, naghahanda na mag-apply para dito at obserbahan ang follow-up bago mapauwi, nang walang ideya kung ano ang nangyayari sa ward. Ospital, at isang kama lang ang inayos para sa bawat ward, kaya maraming pagkakataon para samantalahin ang sitwasyon. Wala pang kalahating minuto ay lumabas ang misteryosong doktor at pagkatapos ay nawala sa koridor dahil nakasuot ito ng lab coat at mask at hindi niya kilala kung sino siya, ngunit sigurado siyang hindi ito taga-ospital. Galit na sinabi ni Lance, "Fuck, huwag mo akong hahanapin." Sa ospital, dumating ang pulis, ngunit sa kahilingan ni Lance, hindi isiniwalat ng ospital sa pulisya na nailigtas niya ang pasyente, ngunit isinulat lamang na si Tita Leona ay naturukan ng lason at matagumpay na nailigtas sa huli. Kinuha ng pulis ang surveillance video at umalis ng walang labis na pag-aalala, malamang na hindi malutas ang ganitong kaso. Sa San ito, sa hindi kalayuan sa ospital na ito, may isang lalaki na nakatitig sa ospital, siya ang nakasuot ng puting Amerikana na nagpapanggap na doktor, naghihintay siya dito, kapag malapit na ang oras, papasok siya muli sa ospital upang makumpirma. Patay man o hindi ang asawa ni Leona, magre-report siya pabalik. Si Lance ay nakatayo sa harap ng windowsill ng opisina ng Bise-Presidente na may hawak na isang tasa ng mainit na tsaa sa kanyang kamay. Pagkaligtas lang kay Tita Leona, si Lance ay gumugol ng maraming panloob na lakas at espiritu, at hiniling sa kanya ng Bise-Presidente na halika na at magpahinga. Tumayo si Lance sa harap ng windowsill at nakita niya ang isang lalaki sa harap ng pintuan ng ospital sa kaliwa na may kakaibang tingin, palaging nanunood sa ospital. Lalo na nang lumabas ang mga pulis na nanggaling sa ospital, kakaiba na naman ang itsura ng lalaki. At nagkunwaring may bibilhin na para bang ayaw niyang maakit ang atensyon ng mga pulis. Malamang may mali sa kanya, sa tingin ko siyam sa bawat 10 ay ang taong nag-inject ng lason kay Tita Leona. Nanlamig ang mga mata ni Lance, bagamat nanghuhula siya, sigurado siya sa kanyang puso. Sinabi ni Lance kay Vice President Meng Lun, "President Meng, kung ayos lang, aalis muna ako, kailangan ko pang bumalik sa paaralan." "Okay, kapatid na lalaki Tang, maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong numero?" Okay." Ibinigay ni Lance ang kanyang cellphone number kay Meng Lun. Pagkatapos noon, mabilis na umalis si Lance, natural, para mahuli ang kaina-hinalang karakter na iyon. Gustong malaman ni Lance kung sino ang nagtatangkang pumatay sa buhay ni Tita Leona. Nakatayo si Mole sa ilalim ng sign ng hintuan ng boss, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng ospital, mayroon siyang malaking nunal sa kanyang mukha, kaya tinawag siyang Mole. Bright Hospital. Bilang isang mahusay na sinanay na tao, hindi magiging ang pagpatay sa isang tao ng tahimik. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay bumalik at iulat ang pagkamatay ng taong iyon kapag natitiyak niyang patay na siya. Dito, kaya hindi agad makapasok ang nunal sa ospital, at kailangan pang maghintay ng kaunti pa. Ngunit sa San ito, isang kamay ang tahimik na nakapatong sa kanyang balikat. Tumalikod ang nunal na pagod na sa buhay at naglakas loob na kunin ang balikat, ngunit ang ulo ay nasa kalagitnaan pa lang, umabot na ang isang kamao sa mata, ang nunal ay nawala ng malay. Nang magising ang nunal, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang eskinita, nakasandal sa dingding ng isang lalaki na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. "Sino ka?" tanong ni Mole sa abalang takot, tiyak na magaling ang lalaking ito. 72. "Say, bakit ka pumunta sa ospital para pumatay ng tao?" Ang taong nagtanong ay walang iba kundi si Lance. "Why should I say?" Gusto pang lumaban ng itim na nunal. Bang! Sinuntok siya ni Lance sa tiyan. "Papatayin kita kapag hindi mo sinabi. Sabihin mo muna kung ano ka." Sinubukan ding ilabas ng nunal kung sino si Lance Damon. "Kung wala ka nang sasabihin pa, mamamatay ka na lang." Naramdaman ng itim na nunal ang banta ng kamatayan at abala sa pagsasabing, "Oo, sinabi sa akin ni Kuya Lay na gawin ito ng malinis." Sino si Kuya Lay?
Si Kuya Lee ay ang kanang kamay ni Dan na ibinalik niya mula sa kapayapaan at ako ay 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 mula sa kapayapaan. Nima, sino na naman si Kuya Zayden, kung magpakatanga ka papatayin kita. Galit na sabi ni Lance. Tandaan ang website na. Huwag, si Kuya Zayden ay si Lee Zidan, na ang ama ay si Lee Qingyuan. Nalaman ni kapatid na Dan kaninang umaga na ang kanyang ama at nakababatang kapatid ay sinira ng isang pauunang magnanakaw ng aso, kaya't dinala niya si Kuya Lei at ako. Kasama ang ilang iba pang mga kapatid, bumalik upang harapin ang mga resulta. Nakatanggap lang ako ng utos mula kay Brother Lei na pumunta sa Bright Hospital at pumatay ng isang tao, at iyon lang ang alam ko. Sa San ito, sa ibang bahagi ng lungsod ng London. Isang matangkad na lalaki, mga 30 taong gulang, na may malungkot na mukha ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa labas na tulala. Ang lalaking ito ay ang panganay na anak ni Lee Qingyuan, si Zayden, na kapatid din ni Lee Ziming. Sa San ito, pumasok ang isa sa kanyang mga tauhan. Kuya Zayden, ako na ang bahala sa mga bagay-bagay, kaya magpahinga ka ng mabuti at huwag kang masyadong malungkot. Sabi ng underling na pumasok. Lumubog ang mukha ni Zayden, kagagaling lang niya sa bukid kaninang umaga, sa magdamag ay naging invalid ang kanyang ama at kapatid na hindi kayang alagaan ang sarili. Nangako si Zayden na hindi titigil hanggat hindi siya nakakapaghiganti. Paano ang mga pulis? Tanong ni Lee Zidan sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Wala pa ring nakikitang matibay na ebidensya ang pulisya ng isang pagkatalo. Sabi ng Alipors. Bang! Malakas na hinampis ni Zayden ang pader kaya naitatak agad ang kanyang handprint sa puting dingding. Dark Warrior? Ako? Si Zayden? Ay nakikipaglaban sa iyo, at hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang iyong ulo. Sabi ni Zayden na may pulang mata. Bagamat hindi tumambay si Zayden sa lungsod ng London, medyo sikat siya sa lungsod ng London dahil nagtrabaho siya sa ilalim ng isang malaking kapangyarihan sa kabiserang lungsod. Kuya Zayden, kagabi, dapat iturok ng tatay mo ang asawa ni Leona ng explosion, na tuluyang nakoma at nabuhayan ng buhay pagkaraan ng ilang buwan. Sa kasamaang palad, nasira ito ng isang bata. Ang plano ng iyong ama ay, work, but he became an invalid for it, it's so unworthy. Galit na sabi ng underling na iyon, naisip din niya na ang dahilan kung bakit hinahanap ng Dark Warrior ang kanyang ama ay dahil sa bagay na ito. Ngunit ang bagay na ito ay isang bagay na hindi nagtagumpay si Lee Qingyuan sa paggawa, kaya nadama niya ang pagkakamali ng pagiging nasasayang. Buhay pa ba ang asawa ni Leona ngayon? Tanong ni Lee Zidan. Kuya Zayden, huwag kang mag-alala, nagayos na siya para may pumunta sa ospital, magsusumbong siya sa akin pagkatapos makumpirma ang pagkamatay ng asawa ni Leona. She should have died? My father and brother was useless, how can she live? She should be died to make up for my father and brother. Malamig ang tingin ni Zayden, na tila sinisisi ang kanyang ama at kapatid sa pangyayaring ito ni Leona Lee. Kung hindi dahil sa pangyayaring ito, paanong ang kanyang ama at kapatid na lalaki ay matatagpuan sa pamamagitan ng isang solong pagkatalo ng Dark Warrior. Gayunpaman, ang gatilyo ng insidente ay hindi patay, ngunit ang kanyang ama at kapatid ay walang silbi, at si Zayden ay labis na nalungkot, kaya siya may pumunta at pumatay sa asawa ni Leona para mabawi ang kanyang ama at kapatid, at pagkatapos ay naroon ang ospital na nangyari. Isang eksena. Nakakalungkot lang na makaharap si Lance, na nagbalik kay Tita Leona mula sa mga patay at sa panganib, na isang bagay na hindi inaasahan ni Zayden at ng iba pa. Tanong ni Zayden na may malungkot na mukha, wala pa bang balita tungkol sa nunal? Kuya Zayden, huwag kang mag-alala, hindi ako nag-aalala tungkol sa nunal na gumagawa ng kanyang trabaho, ipapaalam niya sa akin kapag nakumpirma niyang tapos na ito. Gayunpaman, Zayden, bakit hindi mo rin patayin si Leona? Leona dapat ding pumunta at makipagkasundo sa iyong ama at kapatid. Kung ang iyong kapatid ay hindi nasangkot sa usaping ito ng pagtakbo at pagpatay sa anak ni Leona, natatakot ako na hindi siya natagpuan ng nagpapakilalang asong matapang.
Magnanakaw sa isang pagkatalo, at sa tingin ko si Leona ay dapat ding pumunta sa kanyang kamatayan. Sinabi ni Zayden, hindi ako bumalik upang pukawin ang pulisya ng London City, ngunit upang maghayganti. Ngayong si Leona ay nasa ilalim pa rin ng atensyon ng pulisya, ang pagpatay kay Leona ay nanganganib na magdulot ng gulo, kaya hindi pa huli ang lahat para pumatay Leona mamaya. Tumango ang kababatang iyon, pagkatapos ay tumingin sa kanyang relo at sinabing, ang nunal ay matagal nang nawala, dapat gawin, tatawag ako at magtatanong. Zayden. Tumaas ang kilay ni Lance, hindi inaasahan na magkakaroon ng anak si Lee Qingyuan, tila napakalakas niya. Kilala mo si Kuya Zayden. Who the hell are you? Bakit mo ako gustong hulihin? Tanong ng itim na nunal. Nanlumo si Lance, nasa dilema na siya ngayon, ang bagay na ito ay na-trigger ng pagkakakilanlan ni Dark Warrior at kasama na siya dito bilang Lance. Kung hahanapin niya si Zayden, ang tunay na pagkakakilanlan ni Lance at Dark Warrior ay lalo pang magkakahalo. Ayaw ihalo ni Lance ang kanyang sarili sa kanyang side business, Dark Warrior, at kapag mas pinaghalo siya, mas mapara sa pulis na malaman ang mga pahiwatig. Kalimutan mo na ito. Noong una ay gustong hanapin ni Lance si Zayden, ngunit naisip na mas mabuting huwag na lang mahuli sa kanyang tunay na pagkatao, at kung kinakailangan, hayaan ang Dark Warrior na humawak nito. Naisip ito ni Lance, sinampal ang itim na nunal na walang malay, pagkatapos ay binuksan ang isang maruming takip ng manhole sa tabi nito, itinapon ang nunal, pagkatapos ay tinakpan ang takip ng manhole at lumutang palayo. Nang bumalik si Lance sa ospital, sinubukan ni Bella na tawagan si Lance. Nandito ako. Where have you been? Akala mo tatakbo ka muna pabalik sa school at hindi mo na ako hihintayin. Kay Lily. Paano ako magiging ganoon ka-culture, nagbenta lang ako ng 2 bote ng tubig. Inabot ni Lance kay Bella ang bote ng Coke na binili niya ng biglaan. Salamat. Pumunta si Lance sa parking lot upang kunin ang kanyang BMW at ihatid si Bella pabalik sa paaralan kasama niya, marahil ay may sesyon na ang paaralan, ngunit dumating lamang siya upang gamutin si Tita Leona sa oras ng tanghalian, ngunit hindi pa inaasahan na maraming mangyayari. Sa kotse, sumamba si Bella, nakakamangha ka talaga, anong klaseng tao ka? Biglang nabawasan ang pakiramdam ko sa iyo. Hahawag mo na masyadong isipin yan, anyway, good friend mo ako, kung nahihirapan ka, hanapin mo ako para masolusyonan. Naalala ni Bella ang sakit ng kanyang ama, ngayon ay nakumpirma na ang operasyon ay ginawa sa ospital na ito, at ang presyo ay napakaabot kayang, kapag ito ay talagang lubos na nagpapasalamat kay Lance, natatakot ako na hindi lamang siya ang una. Gabi, ang buong taong nakatuon kay Lance ay hindi sapat upang ibalik ang kanyang kabaitan. Sinabi ni Bella, ang babaeng gusto mo, iyon ang little sister na sinasabi mo, tama. Habang nakikipag-chat si Lance sa vice-presidente, narinig ni Bella na binanggit ni Lance ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nakaramdam si Lance ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso at mapait na tumango. Ang iyong maliit na junior na kapatid na babae ay dapat na mahusay, maaari rin ba siyang gumaling? Ang mga mata ni Lance ay nawalan ng ulirat at mahinang sinabi, syempre ginagawa nila, at mas magaling sila sa akin. 73. Nagulat si Bella, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay napakahusay, ang kanyang mga medikal na kasanayan ay mas mahusay kaysa kay Lance. Nako! Noong nag-aaral kami ng medisina kasama ng aking kapatid, ako ay sobrang mapaglaro at tumakbo upang uminom kasama ang aking mga nakatatandang kapatid sa bawat pagliko, habang si little sister ay seryoso sa lahat ng kanyang ginawa, hindi nakakagulat na hindi siya mas mahusay kaysa sa akin. Sa tuwing pupunta ako sa inuman kasama ang aking mga kapatid, ang maliit na kapatid na babae ay gumagawa ng isang maliit na ulat, at pagkatapos ay ang guro na tiyahin ay darating at ibabalik kami upang harapin ang dingding. Ngayong naiisip ko ito, ikinalulungkot ko na hindi ko ito pinahalagahan at nakinig ng maayos sa aking Panginoon at may bahay.
Si Lance ay puno ng pagsisisi ngayong naisip niya ito, ang pagkawala na alam niyang pahalagahan. Hindi pa naman huli ang lahat ha. Sabi ni Kaylee Lee. Oh, ayaw magsalita ni Lance. Magaling din ba ang nakababatang kapatid mo sa martial arts? Tanong muli ni Bella, sa hindi malamang dahilan ay patuloy niyang itinoon ang kanyang mga tanong sa nakababatang kapatid na babae ni Lance. Siyempre ito ay makapangyarihan, gagawin ko, at gayon din siya. Sabi ni Lance. Oh, maganda ba ang nakababatang kapatid mo? Medyo kinabahan si Bella sa tanong na ito, dahil sa kanyang puso ay hindi niya namamalayan na ikinumpara niya ang kanyang sarili sa nakababatang kapatid na babae ni Lance, at ang paghahambing na ito ay malayo sa kanya. Ngayon, mayroong isang kagandahan lamang ang maaaring ihambing dito. Naalala ni Lance ang kanyang maliit na nakatatandang kapatid na babae at ang eksenang iyon, ang kanyang matikas na katawan, ang kanyang nakamamanghang mukha, ito ay nakakabighani. Si Lance ay ngumiti ng matamis sa gilid ng kanyang bibig, maganda, napakaganda na nakalimutan kong huminga. Oh! Napabuntong hininga si Bella sa kanyang puso, hindi nakakagulat na sabihin ni Lance noon na hindi niya kailangan ang mga babaeng iyon sa paaralan para habulin siya. Hindi niya mababawasan ang kahulugan, kaya ang syota ng mga tao ay talagang napakahusay na babae, ang mga tinatawag na mga bulaklak sa paaralan, paano nila may kukumpara ang nakatatandang kapatid na babae ni Lance. Ang medikal na kasanayan ng kanyang nakababatang kapatid na babae ay mas mahusay kaysa sa kanya, ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay hindi mas masahol kaysa kay Lance, at siya ay ang pinakasikat na kagandahan ng London City, o isang childhood sweetheart. Sige, huwag na nating pag-usapan. Tila ayaw ng pag-usapan pa ito ni Lance, habang iniisip niya iyon, lalo siyang nalulungkot. Kahit gaano pa kaganda ang mga imahe, lahat sila ay nakaraan na. At kahit na nag-aatubili si Lance na umalis, kailangan niyang matutunang kalimutan ang nakaraan, ang malalim na utak nito. Bumalik sina Lance at Bella sa Palanan Middle School, at talagang may mga klase na. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Si Bella ay nagmamang tumakbo pabalik sa silid-aralan, ngunit si Lance ay mabagal na naglakad pabalik sa klase 32. Bumalik sa klase 32, ang lahat ay tumingin sa mga mata ni Lance ay medyo naiiba, ang pagkamangha na may bahagyang panginginig. Si Lance ay naglakas loob na ihagis ang mga tao sa hagdanan, kung sino ang maglalakas loob na saktan si Lance, mag-ingat sa pagkahulog sa hagdanan. Hagdan sa tabi niya. Siyempre, may isa pang dahilan, si Lance ay kinilala ng mga estudyante sa campus bilang numero 1 kontrabida ng Palanan Middle School, at walang mas masama kaysa sa kanya. Sa hallway ng isa sa mga klase ng school. Kung alam kong napaka-inutil mo, baka inamin ko si Lance noong araw na iyon. Patuloy na nagrereklamo si Yvonne at ang kanyang bodyguard na si Yvonne Song. Lubhang nanlulumo si Yvonne Song, sa tuwing hindi nasisiyahan si Miss sa kanya, isang kagat lang ni Lance, napapaluhod na siya, ang tatlong salitang naririnig ni Lance ay mga kalyo. Miss, pwede bang itigil mo na ang pagbanggit kay Lance sa bawat oras? Matapang na sinabi ni Yvonne, babanggitin ko, Lance, si Lance ay mas baka kaysa sa iyo, hindi ka talaga baka. Akala ko kinuha ako ng aking lolo mula sa mga bundok bilang isang bodyguard, tiyak na napakabaka, hindi ko inaasahan na ito ay kasing-kasing baka ni Lance. Pinagpapawisan si Yvonne Song ng malamig, kapuputin niya si Lance. Miss, bodyguard mo ako? Nandito ako para ingatan ka. Umiling si Yvonne at umiling, ayokong marinig, gusto kong maging baka ka, gusto ko. That is a very bullish bodyguard, just as bullish as Lance. Yvonne Song, hindi ka ba maaaring maging kasing bullish ng Lance? Ang bodyguard na kinuha ko ay tahimik at hindi na interesante, talagang pinagsisisihan ko ang araw na iyon na hindi ko ginawa. Hilingin sa aking ama na aminin si Tang Zexen, mas mabuting tanggapin ko si Tang Zexen. Galit na galit si Yvonne Song at muling sinabi ito.
Nainis si Yvonne Song, napakahirap pagsilbihan ni Yvonne bilang bodyguard, pakiramdam niya ay sapat na ang kakayahan niya para protektahan si Yvonne nang walang nanlilalig sa kanya. Ngunit gusto lang ni Yvonne na magingay tungkol sa kanyang pagiging isang masamang binata, tulad ni Lance, isang tinatawag na baka. Miss, if you keep this up, I'll have no choice but to tell your father the truth. Don't you dare? If you do, I don't want you as a bodyguard anymore. Natarante si Yvonne Song, ayaw niya talagang mawala ang magandang babaeng ito at, noong nasa bundok pa siya, narinig niya na ang misyon na ito ay 1,000 gintong babae, napakaganda, kaya pumunta siya dito kasama ang kanyang puwet, at kasama ang the good wish of the mission is over and soaking up the lady together, pero ganito ang resulta. Miss, gusto mo ba talaga akong maging isang masamang binata? Tanong ni Yvonne Song sa nagninangas na boses. Kung magiging evil youngster ka rin, hindi ba mas lalong walang mang-aasar sa akin? Mapanghimagsik na sinabi ni Yvonne Song, gusto kitang protektahan, hindi ko kailangang umasa sa reputasyon bilang isang masamang kabataan para takutin ang mga tao. Gayunpaman, dahil gusto mo akong maging isang masamang kabataan, kung gayon ako ay magiging isang evil youngster, basta masaya ka, gagawin ko ang lahat. Agad na pinalakpakan ni Yvonne ang kanyang mga kamay at sinabing, oo, ikaw ang magaling na bodyguard, sabihin mo sa akin, ano ang kailangan mong gawin para maging isang masamang kabataan. Upang maging isang masamang binata, una, dapat kang magaling sa martial arts, at pangalawa, dapat kang masama, walang hiya at bastos, ito ay simple para kay Lance, ngunit mahirap para sa akin. Gayunpaman, para sa kapakanan ni Miss, handa akong subukan ito. Paano subukan? Sabi ni Yvonne Song, pupunta ako ngayon sa ladies' room para gumawa ng hooliganism, hintayin mo ang good news ko. Pagkatapos sabihin iyon, kinagat ni Yvonne Song ang kanyang mga ngipin, at pumunta sa ladies' room sa ika-6 na palapag. Tuwang-tuwang sinabi ni Yvonne Song, magsaya ka o, ipinagmamalaki ko ang iyong katapangan, nandito ako naghihintay ng iyong magandang balita o. Si Yvonne Song ay nakatayo sa bakanan ng palikuran ng mga babae at hindi agad pumasok, na para bang pinapasaya niya ang sarili. What the hell? Open-minded? Para mapasaya ang isang babae, ano ba ang pumasok sa palikuran ng mga babae at nang aapi ng mga babae? Sa loob ng dagandong, pumasok si Yvonne Song sa banyo ng mga babae, ngunit ngayon ay walang tao sa ladies' toilet dahil ito ay nasa klase pa. Kung walang nakakaalam, hindi ba ito ay katulad ng pagpasok sa wala, si Yvonne Song ay nagtago sa grill ng palikuran ng mga babae at kailangang maghintay. Hanggang sa matapos ang klase at may dumating na babae at nagsimulang umihi sa harap niya. Si Yvonne ay nakaupo sa silid-aralan, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa, umaasa na si Yvonne Song ay magtagumpay, bagaman ang pamamaraang ito ay upang gayahin si Lance, hanggat maaari siyang magtagumpay sa pagiging kabilang sa masasamang iilan, hindi mahalaga kung ginaya niya o hindi. Bell bell bell. Tapos na ang klase. Maraming babae ang lumabas ng klase para pumunta sa banyo. Sabi ng isa sa kanila, isang matabang babae, habang lumalabas, Little Lotus, dinala mo ba ang anti-pervert spray sa banyo? Anong anti-sin spray, ha? Ito ang ibinebenta ng tindahan sa harap ng paaralan, nabalitaan ko na ginawa itong gawang bahay ng may-ari ng tindahan gamit ang chemically synthesized, super spicy na pepper spray, na tinatawag na anti-pervert spray, ibig sabihin, spray para maiwasan ang Lance. Ito ay dapat may para sa mga batang babae na pumunta sa banyo, at ito ay ibinebenta sa ilang mga tindahan sa labas ng paaralan. Halos bawat babae sa aming paaralan ay may isang bote nito, at kahit na ang mga babaeng naglilinis sa paaralan ay mayroon nito sa kanilang katauhan, kung sakali. Kung ang masamang binata na si Lance ay pumunta sa banyo ng mga babae para molestiyahin ulit tayo, ay spray mo lang siya ng malakas. 74. Wow! Bibili din ako ng isang bote ng anti-senador spray sa harap ng school after school, magkano ba? $3? Hindi ito mahal?
kailangan para sa mga babae sa Palanan Middle School natin ang pumunta sa banyo. Sinabi sa akin ng nanay ko na dalhin ito sa akin kung sakaling sinamantala tayo ni Lance at magdusa sa pagkawala. Sabi ng matabang babae, buti na lang at hindi narinig ni Lance, o siya ay masusuka. Matapos marinig ni Yvonne Song ang kampana, agad siyang tumayo mula sa kanyang pinagtataguan at naghanda upang simulan ang kanyang masamang plano. Si Yvonne Song ay nakatayo sa isang kitang-kitang lugar sa banyo ng mga babae, tinanggal ang sinturon, handang magsimulang umihi. Sa kanyang puso, sinabi ni Yvonne Song, ano ba, hindi ko inaasahan na ako, si Yvonne Song, ay gagawa din ng ganoong kaiyahiyang bagay, ngunit para makuha ang puso ng isang babae, lumalaban din ako. Sa oras na ito, narinig ni Yvonne Song ang isang batang babae na paparating. Agad na umihi si Yvonne Song sa publiko, sinisikap na makita bago pa man pumasok ang mga babae. Gayunpaman, ang batang babae na papasok mula sa labas ay napakabagal sa paglalakad. Ang puso ni Yvonne Song ay nababalisa, sino ang nasa labas, bilasan mo, kung hindi ka papasok tatapusin ko ang paghila. Sa oras na ito, tatlong babae ang sabay na pumasok sa palikuran ng mga babae. Isang sulyap kay Yvonne Song. Natigilan muna ang tatlong babae, halatang hindi ine-expect na lalaki ang iihi sa ladies' room. Sinadya ni Yvonne Song na sumipol at mukhang isang lalaking napaka-grizzled. Ang nakakalungkot lang ay puro pangit ang tatlong babae, at isa sa kanila ay mataba. Buti sana kung may papasok na magandang babae na katulad ni Sally Brown, bakit siya napakamalas, napakaswerte ni Lance. Sigaw talaga ng tatlong babae. Nagpatuloy si Yvonne Song na sumipol at nagkunwaring nagmamalaki. Sa saniyon, sumigaw ang matabang babae na iyon, anti-pervert spray. Swoosh! Isang spray shot sa mga mata ni Yvonne Song, at agad na tinakan ni Yvonne Song na sumipol mayabang ang kanyang mga mata at napasigaw. Ano ba? Naramdaman ni Yvonne Song ang sakit ng kanyang mga mata. Ang ibang babae ay abala rin sa pagkuha ng anti-shen spray. Sabi ng matabang babae na iyon, baby, iwiwisip ko ang kanyang mga mata, iwiwisip mo ang kanyang ilalim, tingnan kung maglakas loob pa siyang kainin ang ating tofu sa hinaharap. Mabuti. Ang babaeng iyon na nagngangalang baby ay sabay-sabay na nag-spray sa ilalim ni Yvonne Song. Gayunpaman, sumimangot si Baiken, walang anuman sa ilalim niya, bakit hindi ko nahanap? Paano ito posible, hanapin ito ng mabuti. Sabi ng matabang babae habang nag-spray siya sa mga mata ni Yvonne Song. Sinabi ng babaeng iyon na si baby, ito ba itong parang uod? Sabi ng matabang babae, definitely now, squirt. Swoosh! Ang babaeng iyon na nagngangalang baby ay agad na nag-spray sa bagay na iyon na si Yvonne Song, ngunit, ang target ay napakaliit para eye spray. Umiling si Yvonne Song, tumigil ka, kung hindi ka titigil, hindi ako magiging magalang. The fat girl rage, naiihi ka sa ladies' room, may dahilan ka pa, eye spray mo siya hanggang mamatay. Sa husay ni Yvonne Song, ang mga babaeng ito ay natural na natuyo ng sabay-sabay, ngunit siya ay hindi makatwiran pagkatapos ng lahat, hindi nang ahas na kumilos laban sa tatlong matitigas na babae sa san ito. Nasusunog si Yvonne Song, bakit napakakinis ni Lance sa palikuran ng mga babae para molestiyahin ang mga babae, ngunit napakabagal niya na nagkataon na nasagasaan niya ang mga babae kasama ng spray. Yvonne Song kung saan malalaman, ito ay lahat salamat sa Lance, mula nang masunog ang bagay na iyon ni Lance, naramdaman ng may-ari ng school entrance kiosk na darating ang mga pagkakataon sa negosyo, sa katunayan, anti-pervert spray sold fire, matagal ng tahimik na sikat sa mga babae sa paaralan, hindi maglakas loob na sabihin ang 100%, kahit 100. 80% ng mga batang babae ang may dalang anti-senador spray sa kanila. Eye spray kita hanggang mamatay, tingnan mo kung maglalakas loob ka pa ring pumunta sa maling palikuran at umihi sa banyo ng mga babae natin. Saway ng babaeng nagngangalang baby.
Narinig ni Yvonne Song ang sinabi ng babaeng ito, lalo pang nanlungo sa kamatayan, halatang kusa siyang dumating, ngunit tinatrato siya na parang napunta siya sa maling palikuran, hindi ba niya ito pagdurusan ng walang kabuluhan? Si Yvonne Song ay ayaw sa loob, hindi ako nagpunta sa maling palikuran, nagpunta ako dito para sadyang molestiyahin kayo. Kung sino man ang maglakas loob na mag-spray sa akin muli, huwag mo akong gagahasain. The girl named Baby Skim, ituloy mo ang pag-spray Nakita ni Yvonne Song na walang katapusan ang tatlong babae, kaya kinailangan niyang ihagis ang tatlong babae sa lupa gamit ang isang malakas na kalabog. Mabilis na nag-zip si Yvonne Song at naunang umalis. Nagmamang lumabas si Yvonne Song sa palikuran ng mga babae, nanlungo sa kaibuturan, nang hinabol siya ng matabang babaeng iyon. Saan lang? Ano pa ba ang gusto mo? Huwag mo akong piliting maging bastos sa iyo. Galit na tinitigan siya ni Yvonne Song, mainit at masakit pa rin ang mga mata niya ngayon, salamat sa mataba na babaeng ito, malaki ang bigat ng babaeng mataba na ito. At si Yvonne Song ay nag-effort pa nang itapon siya. Napayuko ang matabang babae at medyo nahihiyang nagtanong, kakasabi mo lang na kung sinong mag-spray ulit sa'yo, gagahasain mo, totoo ba Si Yvonne Song ay malapit nang sumigaw at sasabihing oo, huwag mong isipin na nagbibiro siya sa iyo. Gayunpaman, biglang nakita ang matabang babaeng ito na mukhang nahihiya at namumula pa rin ang mukha, hindi lang siya sumimangot, ano ang ibig mong sabihin? Ang matabang babae ay tumingin kay Yvonne Song na parang spoiled, pagkatapos ay namula at ibinaba ang kanyang ulo, sobrang spray ka lang ng mga tao, tapos makakahanap ka ng oras, sa kalye, sa ilalim ng tulay, sa field. Yun, tumalikod ang matabang babae at patakbong pumasok sa palikuran ng mga babae na nahihiya. Natigilan si Yvonne Song ng ilang segundo bago niya naintindihan ang kahulugan at nagalit sa galit. Failure Yvonne Song inwardly shout out his failure. Miss is still in the class waiting for his good news. If Miss know this, how can he still mix? Sa kasamaang palad, si Yvonne Song ay makakabalik lamang sa klase upang tumugon kay Miss. Nakita ni Yvonne si Yvonne Song, abala sa pagtatanong, paano ito? Tagumpay ito, tama ba? Hoy, bakit ang pula ng mga mata mo? Ibinaba ni Yvonne Song ang kanyang ulo at sinabing, I'm sorry, Miss, it failed. Paano ka nabigo? Sinabi ni Yvonne Song, hindi ko kasalanan, ito ay dahil nagkaroon ako ng malas, nagkataon na nakilala ko ang batang babae na may dalang spray anumang oras, kaya kailangan kong tumakas muna, at inagaw ko ang isa sa spray na iyon pabalik. Sinadya ni Yvonne Song na inagaw pabalik ang isang maliit na bote ng spray at ginamit ito bilang ebidensya na naglalayong ipaunawa sa kanya ang babae. Kinuha ni Yvonne ang spray at tiningnan ang mga salita dito, kumunot ang kanyang mga kilay at binasa, anti-pervert spray. Mga tagubilin sa paggamit kapag lumitaw si Lance Damon sa ladies' room, mabilis na buksan ang takip pagkatapos ay itutok ang nozzle sa mga mata ni Lance Damon at pinindot ng husto para mag-spray. Ano ang meron dito? Ano ang pangalang Lance? Nasa fog si Yvonne. Sa san iyon, nakita ng isang batang babae sa klase si Yvonne na may hawak na anti-criminal spray sa kanyang kamay at sinabing, Hoy, viewer, bumili ka rin ng anti-criminal spray, wala ka bang bodyguard, bakit? Binili mo ba? Meron ka rin. Nalilitong tumingin si Yvonne sa babae. Siyempre karamihan sa mga babae sa klase nakabili na, tingnan mo, akin na, $3 ang isang bote, hindi masusunog at anti-pervert, kailangan ng mga babae na pumunta sa banyo o, kasama nito, nanay. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagpunta ni Lance sa ladies' room para molestiyahin tayo. Iginalaw ni Yvonne ang kanyang mga paa, gas, Lance, ikaw na naman. Lumabas si Yvonne ng silid-aralan, galit na hinanap si Lance para ayusin ang score, mahirap kumbansihin si Yvonne Song na pumunta bilang isang masamang kabataan, ngunit ang resulta ay nasira ng isang bote ng anti-pervert spray. 75. Lance, lumabas ka dito. Tumayo si Yvonne sa likod ng pinto ng class 32 at sinigawan si Lance, na nakaupo sa huling hanay.
Si Lance ay tumingin sa labas ng pinto, at si Ivan ay nakatayo sa galit. Lumabas si Lance. Para saan? Lance, lahat ng ito ay dahil sinira mo ako. What did I do to spoil you? It's ruining your marriage or your marriage bond. Ikaw ang kasal, ang buong pamilya mo ay kasal. Ngumuso si Ivan. Something to say? Nothing to walk away from? If you're here to bullshit me, pervert will excuse me. Biglang hindi alam ni Ivan kung ano ang sasabihin, at nalaman na tila ito ay masyadong mapusok, hindi niya alam kung bakit kailangang dumating ang ganoong pag-utot kay Lance, tila hindi ito kailangan, tama ba? Gayunpaman, nakita ni Ivan si Lance na mukhang naiinip na sa kanya, nakaramdam ng hindi kasi siya, kadalasan lahat ng lalaki na nakakakita sa kanya ay lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, ayaw magsalita sa kanya, ngunit ano ang ibig sabihin ng Lance na ito, isang tingin ng pagkainip. Lance, ang miss na ito ay isang bulaklak sa paaralan, hindi mo ako makakausap ng ganyan. Malungkot na sabi ni Ivan. Ikaw lang ang isang bulaklak sa paaralan, at si Lance Damon na ako si Bancho ay hindi man lang nagsalita. Bahagyang ngumiti si Lance. Biglang nagalit at natawa si Ivan, niluwa ang kanyang dila at sinabing, may lakas din si Bancho na ipagmalaki sa harap ng bulaklak ng paaralan na ito, talagang walang hiya. Ako ang unang masamang bata, wala na akong kahihiyan, naniniwala ka bang huhuberin ko ang iyong pantalon? Gumawa si Lance upang takutin si Ivan. Si Ivan, gayunpaman, ay hindi natakot kahit kaunti, at bamantong hininga, huwag mo akong takutin sa iyong masamang pagiging bata, maaari mo lamang takutin ang karaniwang estudyante, hindi ako natatakot sa iyo, ang aking lolo ay maaaring mag-ingat sa iyo sa ilang minuto. Bukod dito, ang aking bodyguard ay malapit na maging isang masamang kabataan, at pagkatapos ay ako ay magiging isang babae na may masamang batang bodyguard, at ikaw, isang masamang kabataan, ay isang antas na mas mababa sa harap ko, makikita ko kung paano makakapunta ka pa sa harapan ko. Hahaha, sa uto-uto mong bodyguard na iyon, Ivan Song, makakapantay ka ba sa akin? I swear, pag-aari ko masamang bodyguard. Humiwalay si Ivan. Tiningnan ni Lance ang kanyang matikas at balingkinitang likod, ang makulat na sisiw na ito, ang kanyang figure ay napakataas, at ang mga kurbo ng kanyang katawan mula sa likod ay talagang mainit. Bahagyang kumunat ang mga labi ni Lance at ngumiti, napaka-childish na sisiw. Bumalik si Ivan sa klase at hinanap si Lance para ayusin ang mga account, ngunit sa halip na ayusin ang mga account, nanlumo ang tiyan niya. Napangiwi ang tingin sa kanya. Gagawin ko si Ivan Song na maging isang masamang batang bodyguard, sigurado. Sabi ni Ivan sa loob. Napaisip si Ivan ng ilang minuto, tapos biglang may naisip na matalino at ngumiti hihihi. Ayan. Agad na kinuha ni Ivan ang kanyang cellphone at binuksan ang campus, sinabi sa kanyang puso, mukhang ang pag-asa kay Ivan Song ay hindi kailanman magiging isang masamang kabataan, at kakailanganin ni Miss Ben ang personal na gawin ito. Tumayo si Lance sa harap ng pintuan sa likod ng klase 32 at iniunat ang kanyang baywang. Sa saniyon, nakita ni Lance si Brandon na nakatsinelas, may hawak na sigarilyo sa kanyang bibig, kumakalusko sa klase, at pinapalitan din ang kanyang hairstyle, tulad ng korona ng tandang, na partikular na kapansin-pansin. Si Brandon ay wala roon para sa huling klase, ngunit dumating lamang sa klase pagkatapos ng ikalawang klase. At ang mga tuntunin ng paaralan ay nagsasaad na sino mang mag-aaral. Walang tsinelas, bawal aalis ng huli o maaga, walang mahabang buhok, bawal naninigarilyo. Ngunit si Brandon ay tila naisip ang lahat ng ito. Dumating si Brandon sa koridor sa labas ng silid-aralan at nakita si Lance na nakatayo sa likurang pinto, kaya lumingon siya sa pintuan sa harapan at pumasok. Nais ding magsalita ni Lance kay Brandon at tanungin siya kung saan niya ginupit ang kanyang buhok na ipis, ngunit hindi niya inaasahan na papasok si Brandon sa klase sa harap ng pintuan, na parang napakaingat na si Lance. Naalala lang ni Lance na noong kakadating pa lang niya sa klase, maraming estudyante sa klase niya ang may matinding panginginig sa mga mata sa kanya.
Daylan, napansin mo ba na tila iba ang tingin sa akin ng mga estudyante sa klase? Bumalik si Lance sa kanyang upuan at tinanong si Daylan. Sinabi ni Daylan, ano sa palagay mo, ikaw na ngayon ang numero 1 kontrabida ng Palanan High School. Ang numero 1 kontrabida. Natigilan si Lance, hindi ba siya ang pang-anim na masamang kabataan? Hindi ba ang unang evil na si Gang Hong? Kailan ito naging akin? Natarante si Lance. Kinaumagahan palang tapos na ang klase A, itinapon mo si Pervert GGS sa ika-6 na palapag, kumalat ang kwento, nang ahas ka pang makipagbuno sa isang tao hanggang mamatay, lubos na mas masama kaysa kay Hong. Sa campus forum, naging nirerango bilang numero 1 masamang binata. Sabi ni Daylan, tila may bakas ng pagsamba sa kanyang mga mata, at nang ang masamang tao ay naging masama hanggang wakas, siya rin ay naging isang pangkalahatang tao na hindi nang ahas na masaktan, isang demonyong pag-iral. Si Lance ay isa na ngayong malademonyong pag-iral, bakit hindi siya isang maladyos na pag-iral, dahil siya ang EV Gang? Ang first EV Gang? Medyo kawili-wili. Ngumiti si Lance. Sinabi ni Daylan, bukod dito, ikaw, ang unang EV Gang, ay higit na nanginginig kaysa sa nakaraang Hong, ikaw lang ang unang EV Gang ng isang malademonyong pag-iral. Ang unang EV Gang ng The Devil-like existence. Well, maraming tao sa campus ang nagsabi niyan, at lahat ng tao ay nagsabi na maaari ka nang maging kapantay sa Diyos na pag-iral ng unang baliw na binata. Wow! Kaya sikat ako. Walang pakialam na ngumiti si Lance. Oo, kahit na ang nakaraang Hong ay siya rin ang unang EV Gang, siya lamang ang unang EV Gang, at ang kabangisan mo ay nagpanginag na sa buong paaralan, ang unang EV Gang ng Devil-like existence, ay walang iba kundi ikaw. Buksan mo ang campus at tingnan kung paano magkomento ang mga tao sa iyo, malalaman mo ang lahat. Mabuti. Ginamit din ni Lance ang kanyang telepono upang buksan ang forum sa Palanan Middle School, at talagang maraming napakainit na post na may pinakamaraming komento na umaabot sa mahigit 10,000. Si Lance ay hindi lamang binigyan ng komento bilang numero 1 masamang kabataan, ngunit nagdagdag din ng karangalan sa kinikilala, ang numero 1 masamang kabataan ng pangkalahatang pag-iral ng Jabo. Katulad ng unang EV Gang ng parang Diyos na pag-iral. Parang Northern Kiaofeng, Southern Merong. Siyempre, maraming mga post na nagmumura at umaabuso kay Lance, at ang mga hindi sanay dito, natural, ay hindi magbibigay sa mga tinatawag na EV Gang at Maniac Gang ng anumang magandang hitsura. Ngunit lahat sila ay naglalabas ng mga pag-post na hindi marami ang humahadlang sa mga tugon. Ang mga poster na ito ay dapat ang katotohanan na hindi sila nang ahas na maging vocal, at nang ahas lamang na magbulalas. Sa katotohanan kung matagpuan sila ni Lance, tiyak na matatakot silang lahat na umihi, pagkatapos ng lahat. Kahit si Maniac Gang Pervert Gigia ay natakot umihi. Habang bumababa ang forum, halos lahat ng mga post ay tungkol kay Lance. Gayunpaman, biglang nakakita si Lance ng isang post na hindi tungkol sa kanya. Ito ay isang post na kakapost lang wala pang 10 minuto ang nakalipas, at natapos na ito. 300 komento. Curious na bumukas si Lance, ito ay naipost ng isang kaibigan na tinatawag na Ferual.Flower Season. Hello, ako si Yvonne. May gusto akong ibunyag, ang bodyguard na kinuha ng tatay ko para sa akin, tinawag si Yvonne Song. 76. Si Lance ay natigilan, ngunit ito ay ipinadala ni Yvonne. Hehe, tumingin agad si Lance sa ibaba. Si Yvonne Song ay inupahan ng aking lolo mula sa isang malalim na bundok, na orihinal na protektahan ako, na nakakaalam na naakit niya ang lobo sa bahay. May isang maliit na nayon sa malalim na bundok kung saan nanggaling si Yvonne Song, at noong nakaraang taon, ang maliit na iyon. Nataranta ang nayon. Daan-daang babaeng asno ang sumisigaw sa kalagitnaan ng gabi, ang mga salawal ni Balowang ay madalas na ninakaw, ang pinto ng madre sa labas ng nayon ay kinakatok gabi-gabi, at 12-12 ng inahing baboy ang aksidenteng nabuntis.
Iilan lamang araw na nakalipas, sa wakas ay lumabas ang investigasyon na ang aking bodyguard, si Ivan Song, ang gumawa nito. Nang malaman ng aking ama na siya ay ganoong tao, gusto niyang itaboy siya, ngunit hindi niya magawa sa kanyang martial art skills. Sabi din niya na kung gusto niya daw siyang itaboy ay bugbugin niya ang buong pamilya ko hanggang sa mamatay. Takot na takot ako, dito na lang ako magbulalas, sana hindi niya ako makita, kung hindi, tapos na ako. Sabi ng mga tao, napakahayop na bagay, itinuturing ba siyang mas mababang kasamaan? Tumawa si Lance pagkatapos manood, ginagawa talaga ng batang babaeng ito ang lahat para malampasan ako ng bodyguard niya. Pumasok din si Daylan sa campus para manood. Holy shit, ang bodyguard ba ni Ivan ay talagang napakahayop? Tanong ni Daylan. Naniniwala ka ba? Alam ni Lance na determinado si Ivan na maging masamang kabataan ang kanyang bodyguard, at pagkatapos ay nagkaroon siya ng masamang bodyguard na parang mas mataas ang status niya kaysa kay Lance, kaya malamang na ginamit niya ito. Lahat ng nasa isip niya, kaya hindi naniwala si Lance sa kanyang pagsabog. Sinabi ni Daylan, gayunpaman, kahit na may mga pagmamalabas, ngunit ito ay personal na pagsabog ni Ivan, marahil ang mga salita ay pinalaki dahil sa galit kay Ivan Song. Ang post na ito na ginawa ni Ivan ay nagkaroon lamang ng higit sa 500 komento, at ngayon sa loob lamang ng ilang minuto, mayroon pang 200 komento, kaya parang magliliyab ang post na ito. Magkakaroon ba talaga si Ivan ng evil young bodyguard? Si Don ay abala sa pagbabasa ng mga komento sa ibaba. Hindi mahalaga ang masaktan at nagsasabing, talaga. Isang hayop. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Halos hindi naging matigas ang ulo ni Total at sinabing, dapat totoo, hindi ko makita na may gustong ibunyag na babae. Kung ito ay pagsisiwalat ng tagalabas ay maaaring hindi ka panipaniwala, ngunit ito ay sariling pagsisiwalat ni Ivan. Mas mataas ang kredibilidad. Rascal, wow damn, ipanganganak ba talaga ang ikapitong masamang kabataan ng Palanan High School? Jing you love me more love you said, gaya nga ng kasabihan, hindi ko makalat sa labas ang kahihiyan sa pamilya. Personal na sumabog si Ivan, dapat totoo ito, at nandito lang ito para magbulala sa 1,000,000 iba't ibang paraan. Damn, Ivan Song ang halimaw na ito, kilalanin natin siyang lahat bilang ang ikapitong masamang kabataan, para mas maraming makakilala sa kanyang pangit na mukha, tulad ni Lance. Naghubad ng Chanfo Avenue at sinabing, sumasang-ayon akong kilalanin si Ivan Song bilang ang ikapitong masamang bunso. Nakaupo sa harap ng libingan na nangmomolestya sa aswang, sumasang-ayon din ako, ipinanganak ang ikapitong masamang kabataan ng Palanan High School. Sa ngayon, sa klase ni Ivan, patuloy na ni-refresh ni Ivan ang kanyang telepono, na nakikitang tumataas ang mga komento at kinikilala ng lahat si Ivan Song bilang ang ikapitong evil youngster, nasasabik si Ivan. Oo, hindi nagbubunga ang kung fu, sa wakas ay nasa akin na ang masamang batang bodyguard. Nasasabik si Ivan sa loob. At sa sanito, umiiyak na si Ivan Song sa banyo. Siyempre, sa san ito, may isa pang eksenang nangyayari sa palaruan ng paaralan. White Cloud Middle School, ang 5 baliw na kabataan ay magkasamang nakaupo. Sila ay ayon sa pagkakabanggit. Ang unang baliw na binata, Zhao Rit Ian. Ang pangalawang galit na bata, si Fei Long. Pangatlong baliw na binata, Su Yuhao. Ang pang-apat na bunso, Wang Kirong. Ikalimang berserk gang, pervert Jijia. Si Zhao Rit Ian ay puno ng sama ng loob sa sanito, at lahat ay hindi nang ahas na magsalita nang makita nilang hindi nagsasalita si Zhao Rit Ian. Tumingin si Zhao Rit Ian kay pervert Jijia at nagtanong, Jijie, okay lang ba ang sugat mo? Puno ng galit si pervert Jijia, walang seryoso, sobrang sama ng loob ko, damit, itinapon ako ng isang tao sa gusali, at ngayon alam na ng buong paaralan ang tungkol dito, nahihiya ako, hindi ako nang ahas na makita ang sinuman. Ang ikalawang baliw na batang si Fei Long ay nagsabi, ikaw ang puntong ito ay walang kabuluhan, si Sun Tian ay mas nalulumbay kaysa sa iyo.
Noong nakaraan, ang campus na kontrabida ay walang kabuluhan, ang unang kontrabida na si Hong ay hindi alam kung ilang beses siyang binali ng Sun. Tiyan. Ngunit ngayon, ang bagong lumabas na No. Isang evil youngster na si Lance ay talagang na-rape bilang No. Isang evil youngster na maaaring kapantay ni Rit Ian, at umiral na parang demonyo. Hindi ba't malinaw na sinusubukan nitong sampelan ang mukha ni Brother Rit Ian? Alam ng lahat na si Joe Rit Ian ay ang maladyos na pag-iral ng unang mad show. Ang ilang mad view ay tumingin lahat kay Joe Rit Ian. Si Joe Rit Ian ay talagang puno ng sama ng loob. Ang dalawang kilay ni Joe Rit Ian ay umikot at sinabing, "Hindi masama, ako, si Joe Rit Ian, ay talagang itinuturing na kapantay ni Lance na nanggaling sa kung saan, hindi ba ito isang insulto sa akin, Rit Ian?" Ang pinaka-pinag-uusap ang post sa campus ay ang aking Joe Rit Ian, gaano ito kadominant. Nasaan man ako at wala kahit saan, kahit na maraming estudyante sa elementarya ang gumagamit ng aking pangalang Joe Rit Ian para magpanggap na nagkukumpera. At ngayon, isang walang pangalan na junior, ay talagang nang-ahas na share my name, and even the existence of a demon, can a demon be on par with a god? Iyong mga ignorante na estudyante sa campus, baka hindi nila alam na ang basta-basta na pagkuha ng ibang tao para makipag-flash sa akin ay nakakasama kay Lance. Ang pangatlong baliw na bata na si Su Yuhao ay sinabing nanunuya, sino ang hindi nakakaalam na ang dating numero unong masamang kabataan, si Hong, ay hinarap mo sa hindi mabilang na tonelada. At saka, Rit Ian, hindi lang ikaw ang unang galit na bata, kundi pati na rin ang ikapitong ranggo na tao sa listahan ng mga henyong eksperto ng White Cloud High School. Fukay ng apoy. Sinabi ng ikaapat na baliw na kabataang si Quirong Wang, Brother Rit Ian, hindi ka rin dapat ma-depress. Sa tingin ko ang mga ignorante na estudyanteng iyon sa campus ay dahil napakasama ni Lance na wala nang makakapaglinis sa kanya, kaya naman sinadya nilang irate si Tang. Lance Damon, bilang kapareho mong tao, para sadyang magdulot ng iyong sama ng loob at gamitin ka para linisin si Lance. Tumango si Joe Rit Ian, may posibilidad na gusto niyang hiramin ang kamay ko para linisin si Lance, kaya't nag-rate siya ng walang katulad sa akin. Ang pangalawang baliw na bata, si Fei Long, ay nagsabi, Brother Rit Ian, huwag nating pag-usapan ang katotohanan na si Lance ay kapantay mo ngayon, ngunit pag-usapan natin ang katotohanan na si Pervert Gigya ay binugbog. Dahil ang ating fifth madgang Pervert Gigya ay binugbog, ang grupo ng mga ignorante na estudyante, lahat ay nag-isip na ang momentum ng ating madgang ay lubos na mas mababa sa kanilang EV gang, iniisip na ang EV gang ay mas kahanga-hanga kaysa sa ating madgang. Ngumuso si Joe Rit Ian, ang daming mangmang na langgam. Ang pangatlong madgang, si Su Yuhao, ay nagsabi, Brother Rit Ian, sa ngayon ay tinatalakay ng buong campus forum ang usaping ito ng pagkabugbog kay Pervert Gigya, parang hinihintay nila ang ating reaksyon kung hindi tayo tumugon sa oras. Sa hinaharap, ang ating madgang ay magiging ganap na mababa sa EV gang sa isipan ng lahat. Napatingin ang lahat kay Joe Rit Ian. Ngumuso si Joe Rit Ian, ito ay hindi simple, nahuli mo rin ang 6th EV gang at binugbog siya, hindi ba ito ang katapusan? Ang pangalawang baliw na bata, si Fei Long ay nagsabi, ang pang-anim na masamang kabataan ay si Rick Wood, kaya't suluhin natin si Rick Wood at bugbugin siya, at bigyan sila ng kaunting patikim ng masamang kabataan. Sa san ito, sinabi ng ikaapat na baliw na binata na si Quirong Wang, San, tingnan ninyo ang campus, ipinanganak ang ikapitong masamang kabataan. 77. Ang ikapitong kasamaan. Maraming tao ang abala sa pagbubukas ng campus, at sigurado, gumawa ng post si Ivan na inaakusahan ang kanyang bodyguard na si Ivan Song bilang isang hayop, at mayroon ng mahigit 3,000 komento sa ibaba, lahat ay inaakusahan si Ivan Song bilang isang hayop, at kinilala bilang ikapitong masamang bunso. Tinanong ni Joe Rit Ian ang pangalawang baliw na bata, Fei Long, hindi ba si Ivan ang iyong hinahabol? Galit na sinabi ni Fei Long, Kehe, hinanap ko kahapon si Ivan, gusto ko siyang anyayahan sa hapunan, pagkatapos kumain kung gusto mong dumaan at kumuha ng kwarto, ngunit hindi ko inaasahan na ako ay pinigilan nitong si Ivan Song.
Medyo malakas ang Ivan Song na ito, hindi ko siya matatalo, nag-aalala ako kung paano hahabulin si Yuer mamaya. Hindi ko akalain na magiging ganoon pala siya kahalimaw, at ang Rainer ko ay nahulog sa yungib ng lobo. Sinabi ni Jaurit iyan, dahil isinilang ang ikapitong masamang kabataan, ang huling ranggo na masamang kabataan ay itong si Ivan Song. Kung gayon, bigyan natin ng magandang bagbog ang ikapitong masamang batang ito bilang tugon sa pambubugbog ni Pervert Jijia, at hayaan ang mga hanggal na estudyanteng iyon. Sa campus, alam mong hindi mangguluhin ang baliw na bata. Sumimangot si Fei Long, ngunit, hindi ko matatalo ang Ivan Song na iyon, Kuya Rit iyan, wala ka bang gagawin? Binitiwan ni Jaurit iyan ang kanyang bibig, ang ganitong uri ba ng mababang antas na kalaban ay karapat-dapat sa aking Jaurit iyan, kung alam ito ng ibang mga henyong eksperto sa paaralan, paano pa ako makakatagal? Hindi lang ako baliw. Kabataan, ako ay higit na isang dalubhasa sa henyo, tanging ang mga dalubhasa sa henyo na kapareho ko ang karapat-dapat na labanan ako, si Jaurit iyan. Ang mga masasamang kabataang iyon ay malinaw na hindi sapat na kwalipikado. Paano si Lance? Tanong ng ikaapat na baliw na binata na si Quirong Wang. Ngumuso si Jaurit iyan, kung si Lance ay hindi na-rate ng lahat bilang kapantay ko, ako, si Jaurit iyan, ay hindi magpapansin sa isang walang tao, Lance. Kayo ay nagpadala ng liham kay Lance para sa akin, na sinasabi sa kanya na siya mismo ang mag-post sa campus na hindi siya karapat-dapat na maging ka-level ko, para hindi ko na siya makita sa pangkalahatan. Tutal, ang pagiging kapantay niya sa akin ay hindi niya ipinahayag sa sarili niya, ito ay tinatakan ng mga ignorante na estudyanteng iyon, basta mag-post siya para malinawan, ayos lang, at ako, si Jaurit iyan, ay nakakaintindi. Tumango si Fei Long, okay, ngunit paano kung sa tingin mo ay si Ivan Song ay mababa at hindi karapat-dapat sa iyong kamay, at hindi natin siya matatalo? Sinabi ni Jaurit iyan, ilang tao pa ang pupunta, at kung hindi mo kaya, gumamit ng ilang taktika. Ang unang website na M. Mabuti. Nakaupo si Lance sa silid-aralan habang nagtuturo ang guro, ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at nilinang ang kanyang panloob na lakas. Kailangan lamang ni Lance na gumugol ng isang oras sa isang araw sa paglinang ng kanyang panloob na lakas. Maya-maya ay natapos na ang pangalawang klase. Ang post ni Ivan sa wakas ay lumampas sa 3,000 komento, at ang pinagkasunduan ay si Ivan Song ang ikapitong kasamaan. Sinabi ni Ivan kay Ivan Song, hindi masama, ikaw na ngayon ang imahe ng isang masamang kabataan. Labis na nanlumo si Ivan Song, sa wakas ay ginawa siyang masamang kabataan ni Miss, ngayon ay tumingin sa kanya ang klase na may maingat na tingin. Ngayon lang kahit isang batang babae na kamukha ni Phoenix ay mahigpit na nakatikip sa kanyang dibdib nang siya ay dumaan sa kanya, na parang siya labis ang takot na baka may gawin si Ivan Song sa kanya. Kung tutusin, nagawa ni Ivan Song sa asno at baboy, tao pa rin siya kahit na ano, tama. Miss, congratulations! Natupad na ang wish mo, basta masaya si Miss, wala akong pakialam. Sabi ni Ivan Song na may mapait na mukha. Huwag kang bitter sa mukha, tara na, magkunwari tayong magkukumpera, at maglakad-lakad sa koridor. Naglalakad si Ivan sa koridor, nakasunod si Ivan Song sa likod niya, maraming estudyante ang nakakita at sabay turo kay Ivan Song na may bahid ng takot. Hindi ko akalain na kahit ang matandang babae ay magagawa ito. First, nakakalungkot talaga si Ivan. Narinig ni Ivan Song ang ilang mga estudyante na nag-uusap ng palihim na nalulumbay. Tumawa si Ivan na parang bata, tingnan mo, ang ganda ng pakiramdam ko ngayon, nakakatuwa lang ang ganitong klase ng bodyguard, tara na, tayo na para magpakitang gilas sa harap ni Lance. Bakit tayo pupunta sa Lance? Hindi nasisiyahan si Ivan Song sa tanong. Ngumuso si Ivan, ngayon ang bodyguard ko ay isa na ring masamang kabataan, isa na rin siyang masamang kabataan, ang katayuan ko ay palaging mas mataas kaysa sa kanya, syempre kailangan kong magpakitang gilas sa harap ni Lance.
Katatapos lang patakbuhin ni Lance ang kanyang panloob na puwersa nang dumaan si Yvonne sa labas ng silid-aralan, umindayog at nag-e-enjoy sa sarili, kasama si Yvonne Song na sumusunod sa likod. Lance! Tawag ni Yvonne sa may bintana. Lumabas si Lance. Yo, hindi ba ito Miss Song? Ano ang silbi ng pagdala nitong bodyguard mo para bulag na mamasyal sa harap ng klase ko? Humalaklak si Lance. Sinabi ni Yvonne, Lance, mas magalang ka nang nagsasalita sa akin, ngayon ang bodyguard ko, si Yvonne Song, ay isa ring kontrabida sa campus. Sinabi ni Lance na may katuwaan, iyan ay talagang isang bagay upang batiin ka. Nagmamalaki si Yvonne. Tumingin si Lance kay Yvonne Song at tumawa, Kuya Leo, huwag kang magtaka, hindi ko inaasahan na sa isang kisap mata ay isa ka ring kontrabida sa campus, at napakasama. Ngumuso si Yvonne Song, kahit gaano ako kasama, hindi ako kasing sama mo. Hahaha, Kuya Liu, 12 ng inahing baboy ang aksidenteng nabuntis, medyo mataas ang iyong hit rate. Ikaw. Nanlumo si Yvonne Song. Sumenya si Yvonne, sige, Yvonne Song, umalis na tayo, pumunta tayo sa ibang lugar. Tandaan, ikaw at siya ay parehong masama, huwag kang magpakababa sa isang tao sa hinaharap. Tumingin si Lance sa likod ni Yvonne habang nagmamayabang sa paligid na nagkukunwaring kumpare, hindi niya napigil ang matawa, napaka-braindead na sisiw, buti na lang at hindi ko itinuha bilang bodyguard mo, kumpara sa aking ginang. Ang isip ko ay wala sa parehong antas. Natutuwa si Lance na si Sally Brown ay hindi isang on-round na bata tulad ni Yvonne, kung hindi ay mahirap maglingkod, malamang na miserable si Yvonne Song na magpakalat ng ganyan. Isang ginang. Sa wakas ay natupad na ni Yvonne ang kanyang hiling na manligaw sa kanyang masamang bodyguard, at ito ay talagang astig. Sa san ito, tumunog ang kampana. Yvonne Song? Tara na? Bumalik ka muna sa klase? Ituloy mo bukas tama ka rin kumilos ng napakasama kung hindi, lagi kong nararamdaman na ibang-iba pa rin kayo ni Lance. Sa san tumayo si Lance, ito parang ang galing mo kaya hindi ka nang ahas na lapitan. Bili ni Yvonne. Tunog ni Yvonne Song at pumasok sa koridor, ngunit sa san ito, isang balde ng dayap ang biglang tumalsik sa mukha ni Yvonne Song sa likod ng pinto. Sa susunod na san, isa pang kotsarang tubig ang nawisik sa kanyang mukha, ang kalamansi na hinaluan ng tubig, ay agad na nagpabulag kay Yvonne Song, ang kanyang mukha ay nag-init, at ang anti-criminal na spray ay naspray sa dulo ng unang klase, si Yvonne Song. Ay nasa matinding sakit. Bang! Bago hintayang mag-react si Yvonne Song, isang tahimik na tumama sa likod ng ulo ni Yvonne Song. Ngunit si Yvonne Song ay hindi isang vegetarian, bagaman ang kanyang mga mata ay bulag, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa tunog, sa lugar kung saan tumama ang pat, sabay-sabay na nahuli ang isang tao sa kanyang mga kamay at idiniin sa dingding. Miss, tumakbo ka! Sigaw ni Yvonne Song. Bang! Isa pang muffled stick ang tumama. Hindi makita, abala ang mga kamay at paa, naririnig lamang ni Yvonne Song ang tunog ng hampas. Wow! Biglang, isang piraso ng wire ang tumakip sa katawan ni Yvonne Song, na hamarang sa mga kamay at paa ni Yvonne Song. 78. Pagkatapos noon, ilang malalakas na kadena ang bomb-alot sa kanya at si Yvonne Song ay nakatali. Sino yan? Galit na sigaw ni Yvonne Song, dinaranas ang sakit sa kanyang mga mata habang kinakaharap ang mga palihim na pag-atake at lahat ng uri ng masasamang taktika na naging dahilan upang siya ay ganap na walang pagtatanggol. Hit hard. Isang boses ang dumating. Pagkatapos, inihain ang ilang steak. Si Yvonne Song ay nagpumiglas ng husto, ngunit siya ay nakabalot sa alambre at pagkatapos ay may mga tanikalan na nakagapos sa kanya, at ang kanyang mga mata ay bulag muli, kaya hindi siya makapag-react. Makalipas ang ilang stick na pinalo ng halos 3 minuto, may lumabas na boses, 7th Evil Youngster Yvonne Song, naalala mo, kami ay Campus Fanatics, tinalo ni Lance ang aming ika-5 Fanatic Youngster na si Pervert Gigia, ngayon tinalo ka rin namin, pantay na. Maghintay ka lang.
Galit na sigaw ni Yvonne Song. May lakas ka pa bang lumaban ngayon? Mayabang pa, lumaban ka pa. Isa pang pagsabog ng mga stick. Galit na galit si Yvonne Song, kung hayagan siyang dumating, ang tatlong maniac na ito ay hinding-hindi magiging kalaban niya, ngunit sila ay mga lime at snake attacks at wire at lahat, kahit na ang martial arts ni Yvonne Song ay mas mataas kaysa sa kanila, hindi maiiwasang mapunta siya sa isang kawalan. Ang tatlong taong nagplano laban kay Yvonne Song ay ang 2nd Mads, 3rd Mads, at 4th Mads. Tandaan ang website na. Si Yvonne ay nakayuko ngayon sa sulok sa takot, talagang hindi niya inaasahan na si Yvonne Song ay naging ikapitong EV gang at binugbog ng mga fanatics ng campus. Ang dahilan ay nabugbog ni Lance ang kanilang 5th Mad Major Pervert Gigia, at pumunta sila para gumanti sa Evil Major bilang paraan para maibalik ang kanilang mukha. Ang pangalawang baliw na batang si Fei Long ay lumapit kay Yvonne at sinabing, "Yur, tandaan mo, ikaw ang babae ng aking suyuhaw, kaming mga baliw na kabataan ay hindi ang tinatawag na masasamang kabataan na kayang masaktan." Yvonne Song, ang halimaw na ito, ay simula pa lamang ng ating paghihiganti sa mga masasamang kabataan, kailangan mong hintayin ako, paprotektahan kita habang buhay. Pagkatapos sabihin iyon, inutusan ni Fei Long ang dalawa pa, "Go, kalad ka rin si Yvonne Song para magparada sa paligid ng campus." Mabuti. Kaya, isa sa tatlong baliw ang humila ng kadena at kinaladkad si Yvonne Song na nakatali ng alambre, pababa ng hagdan. Si Yvonne Song ay nagpakawala ng pagod na dagindong, kaawa-awang siya ay nakagapos sa kamatayan at hindi na makapagbigay ng anumang kapangyarihan, ang kanyang mga mata ay masakit at bulag, iniisip kong siya ay nabulag ng dayap. Walang magawa si Yvonne habang hinihila ang kanyang bodyguard ng talong baliw. Hindi alam ni Yvonne kung ano ang gagawin, at nakaramdam siya ng depresyon, sisihin ko si Lance, pupunta ako at ayusin ang score sa kanya. Agad na tumakbo si Yvonne sa class 32. Galit na tumayo si Yvonne sa pintuan ng class 32 at sumigaw, "Lance, lumabas ka." Pog! Tumingin si Lance kay Yvonne kahit papaano, ano na naman ba ang problema nitong babaeng sira ang utak, pangatlong beses itong pumunta sa kanya kaninang hapon. Lumabas si Lance. "Miss Song? Kung pupunta ka sa akin ng dalawa pagkatapos ng 3 beses, iisipin kong lihim kang umiibig sa akin, hindi ko akalain na ikaw ay isang batang sisiw." Sabi ni Lance. "Lance, kasalanan mo ang lahat." Umiiyak na sabi ni Yvonne, hinayla si Yvonne Song palayo, nakaramdam siya ng takot at hindi alam ang gagawin. Nagulat si Lance nang makitang umiiyak si Yvonne, isang batang babae, at ang pag-iyak na ito ay nagparamdam kay Lance na hindi na siya magawang kutsain. "Ano ang iniiyak mo?" tanong ni Lance kahit papaano. "Ako, ang bodyguard ko ay binugbog." Sigaw ni Yvonne. Hindi mo ba dinala si Yvonne Song na nagpapanggap na nagkukumpere? Bakit sabay-sabay na tamaan? Lance Damon. Isang amoy ng malamig na pawis. Hindi mo kasalanan ang lahat, binugbog mo si Mad Major Pervert GGS sa umaga at naghiganti sila. Si Yvonne Song ay napromote lang sa EV Gang, at naging biktima ng iyong pakikibaka. Ngayon lang sa corridor, walang inaasahan na biglang isang balde ng kalamansi at isang balde ng tubig sa pintuan ang ibinato kay Yvonne Song, at pagkatapos ay ginamit ang isang napakakapal na kadena para itali si Yvonne Song. Si Yvonne Song ay pinalo ng desperadong gamit ng kanilang mga patpat, at sa wakas ay kinaladkad nila si Yvonne Song palayo. "Anong dapat kong gawin? Kasalanan mo ang lahat. At ito, ngunit hindi tama na sisihin ako, na gumawa sa iyo ng walang kabuluhan na hindi mo hinayaang maging masamang binata si Yvonne Song, mangyayari ba ito?" Pinagpawisan si Lance. "Mga tao, gusto lang nilang maging kasing galing mo si Yvonne Song." "Galing ko." Napatango si Yvonne sa kahihiyan, "Very cool, I so want you to be my bodyguard, how about you come and be my bodyguard, I'll make my dad pay you 3 times your salary." Natigilan si Lance, "Sino ang pakialam, hindi ko kayang pagsilbihan ang isang babaeng tulad mo."
Ano ang mali sa mga tao? Gusto nila ng figure, gusto nila ng mukha, at gusto nila ng pera, isipin mo. Sige, gusto mo pa bang iligtas ang bodyguard mo? Sa tingin mo magagawa mo ba ng tama si Yvonne Song sa mga sinabi mo? Ako. Saglit na hindi nakaimik si Yvonne. Naglakad si Lance papunta sa entrance ng gusali at talagang nakakita siya ng sahig na may dayap at tubig first. Sinabi ni Yvonne, si Yvonne Song ay kinaladkad nila pababa ng hagdanan, sinabi nila na magmamarcha sila sa campus. Saglit na hindi nakaimik si Lance, ganito at mga bodyguard pa rin, sa puntong ito ng martial arts, o bumalik sa bundok para magsanay pa bago bumalik. Pagkasabi niyan, humabol si Lance pababa ng hagdan. Napabuntong hining si Yvonne, bigla silang sumalakay, binuhusan ng dayap at tubig ang mga mata ng mga tao, hindi mo ba alam na magkakaroon ng chemical reaction ang dayap at tubig? Tatlo na naman sila, at inaasahan na lang na si Leo. Si Leo ay ganap na magpapabaya sa kanyang pagbabantay at matatalo. Ang mga kasanayan sa martial arts ni Yvonne Song ay hindi nangangahulugang mas mahina kaysa sa iyo, kung ikaw ito ngayon, ikaw ay Nat Amandine, at si Yvonne Song ay sinabuyan ng anti-pervert spray sa huling klase. Naiwan si Lance, kung siya iyon, hindi banggitin ang kalamansi, isang bagay na mas makapangyarihan ay hindi kailanman makakasakit sa kanya. Sino ang tatlong taong bumugbog kay Yvonne Song? Tanong ni Lance. Ito ang pangalawang baliw na batang si Fei Long, ang pangatlong baliw na batang si Su Yuhao, at ang ikaapat na baliw na batang si Wang Kuirong. Natagpuan ni Lance ang tatlong maniac sa isang daanan sa ilalim ng gusali ng paaralan, at siguradong naghahanda ang tatlo na kaladkarin si Yvonne Song sa isang parada. Hinabol sila ni Lance. Tumigil ka! Nakita ng tatlong baliw na lumitaw si Lance at tumingin kay Lance na may kaunting takot. Ngumuso ang Fei Long na iyon, ikaw si Lance. Bitawan mo si Yvonne Song. Utos ni Lance. Sa anumang kaso, si Fei Long ang pangalawang baliw na bata, paano niya hahayaan na lang, at bumantong hininga, Lance, Campus Mad Youngster at Campus Evil Youngster, palaging ang well water ay hindi nakakasakit sa tubig ng ilog, tinalo mo muna ang ating baliw na bata, ngayon tinalo din namin ang isa sa inyo na masamang bata, pantay na kami. Kunin mo pa ang kapatid mo. Agad na sumugod si Lance at hinawakan si Fei Long. Bang! Inihagis ni Lance si Fei Long at itinapon ito ng 10 metro ang layo. Ah! Bumagsak si Fei Long sa lupa, sumisigaw ng labis na natakot siya na mabali ang kanyang mga buto. Ang dalawang iba pang maniac ay tumingin kay Lance nang may takot at sinabing, Lance, huwag kang magulo, alam mo ba kung sino ang ating unang maniac? Ito ay ang maladyos na pag-iral ni Jaurit Ian, siya pa rin ang ikapitong ranggo na eksperto sa henyo, kung hindi dahil sa katotohanang si Jaurit Ian ay napakababa at ayaw niyang gumawa ng anuman sa iyo, matagal na sana siyang nakipag-ugnayan sa iyo. 79. Nakaturo ang mga paa ni Lance sa lupa at bahagyang lumipad patungo kina Su Yuhao at Kuirong Wang, agad na hinawakan ang dalawang lalaki sa buhok bago sila itinapon ng mahigit 10 metro ang layo at bumagsak sa tabi ni Fei Long, ang tatlong baliw na kabataan ay nagsisigawan. Tumingin si Yvonne sa makapangyarihang posture ni Lance at hindi napigil ang mapabulalas, napakabagsik, bakit ang napakabangis na masamang binata ay hindi ang aking bodyguard? Napatingin din si Yvonne sa tatlong baliw na bata na gumulong-gulong sa lupa, nagsisigawan sila sa sakit, namilog ang mata ni Yvonne, agad kinuha ang phone niya at umakyat para kumuha ng litrato, ipapadala niya ito sa campus. Siya ang unang sasabog. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, ang babaeng ito ay masyadong walang puso, ang kanyang bodyguard ay nakatali pa rin sa lupa, hindi umahon para iligtas, at nagpunta pa para kumuha ng litrato. Tumingin si Lance kay Yvonne Song na nakagapos sa lupa. Labis na nahihiya si Yvonne Song, lahat ng bodyguards, pinaghalo-halo ng ganito, sapat na talaga. Sinabi ni Lance, kamusta ka? Para sa kapakanan ng paglalakbay nating magkasama, mailigtas kita. Ngumuso si Yvonne Song, hindi ko kailangan na iligtas mo ako, at hindi ako naglalakbay kasama mo. Fine. Lumayo si Lance, huwag humila pababa.
Kaching, kaching. Kinuna ng litrato ni Ivan ang tatlong baliw na bumagsak sa lupa na tumataghoy sa bawat anggulo. Mamaling ang isip ni Ivan sa kagalakan sa pag-iisip ng lakas na naipost niya sa tuktok. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Napangiti si Ivan hihihi habang kumukuha ng litrato. Madyam, ilalantad ko ang mga tunay mong mukha, tingnan ng lahat kung gaano kagalit ang mga tinatawag na madyam, hahaha. Lumapit si Lance at sinabi kay Ivan, tapos ka na bang kumuha ng litrato, bakit hindi ka pumunta at iligtas ang iyong bodyguard? Jeez, it's just as well to save them later. I need to quick fill the evidence of these three maniacal youngsters, Wayland. By the way, why don't you do a close-up and make a comment as well? Itinuro ni Ivan ang kanyang telepono kay Lance. Pumutok muli at itatapon ko ang iyong telepono. Sabi ni Lance. Kinagat ni Ivan ang kanyang mga labi, inilayo ang kanyang telepono, at ipinagpatuloy ang pagbaril sa kabaliwan. Ang pangalan ng pag-post na naisip niya, tinawag itong Whale of the Madman. Sinabi ni Lance, wala na akong iiwan. Noon lang huminto si Ivan sa pagkuha ng litrato, tumingin kay Ivan Song, nakatali pa rin sa lupa, nanlungo, I hate you, it's all because you caused my bodyguard to look like this. If it is also posted on, I've nawala lahat ng mukha ko. Sinabi ni Lance, Miss Song, ang bodyguard mo, si Ivan Song, ay hindi kapantay ko, mas mabuting huwag mo siyang ikumpara sa akin, kung hindi, magagalit ka sa iyong sarili. This time na aksidente, siguradong hindi siya magpapatalo sa'yo. Silly girl, ang pagtingin sa iyong katawan ay parang hindi pa matured, bakit parang bata ang utak mo na hindi pa umuunlad? Napatingin si Lance sa dibdib ni Ivan, medyo malaki, hindi parang isang bata Nakita ni Ivan si Lance na tinutukan ang kanyang dibdib, hinubad ang kanyang sapatos at ibinato kay Lance. Pinitik ni Lance ang kanyang ri at may lumabas na barya na nagpabagsak sa sapatos na lumipad patungo sa kanya. Umalis si Lance nang hindi lumilingon. Tumingin si Ivan kay Lance at nagalit at nanlungo, kung alam niya na si Lance ay napakakol, talagang gusto niyang aminin si Lance noon, ngunit ngayon ay huli na para magsisi. Bumalik si Lance sa kanyang klase, at malapit nang matapos ang klase sa ikatlong yugto. Inimpake ni Lance ang kanyang school bag at naghanda na umalis sa paaralan. Sa oras na ito, dumating ang ikalimang baliw na binata, si Pervert Gigia. Nakita ng buong klase si Pervert Gigia na lumitaw at nagtaka kung paano siya nang ahas na pumunta sa umaga nang siya ay itinapon ni Lance sa ibaba. Pumasok si Pervert Gigia sa klase 32 nang walang takot. Nang ang lahat ay nalilito, si Pervert Gigia ay naglabas ng isang sulat at sinabing, Lance, ito ang sulat na hiniling sa akin ng ating no. Isang madman na si Jowrit Ian na ibigay sa iyo. Biglang naisip ng lahat na dumating si Pervert Gigia upang ihatid ang sulat, at ito pa rin ang sulat ni Jowrit Ian. Ang misyon ni Pervert Gigia ay maghatid ng liham kay Lance, habang ang pangalawang, ikatlo at ikaapat na berserker ang may pananagutan sa pakikipaglaban kay Ivan Song, at sigurado akong hindi pa rin alam ni Pervert Gigia na ang tatlong berserker na responsable sa pagpunta upang labanan si Ivan Song ay naging miserable. Ang dahilan ng pag-aayos para kay Pervert Gigia na maghatid ng liham kay Lance ay dahil si Pervert Gigia ay binugbog ni Lance at nawala ng mukha sa class 32, at ngayon ay ihahatid ni Pervert Gigia ang liham ni Jowrit Ian, na halos humiram ng reputasyon ni Jowrit Ian at medyo nagal iligtas ng mukha. Inangat ni Lance ang kanyang ulo, tumingin kay Pervert Gigia, at ngumisi, Jowrit Ian. Oh, bakit siya natatakot na lumapit sa kanyang sarili? Humarap si Pervert Gigia, Lance, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa pagtrato na natanggap namin mula kay Brother Rit Ian? At saka, sinabi sa akin ng kapatid nating si Rit Ian na sabihin sa iyo na huwag maging mayabang at maging mababang profile sa hinaharap, ganoon din. No. Isang evil youngster na si Hong dati, kung hindi, mahirap igaran siya na walang mangyayari.
Sabi ni Pervert Gigia, ngayon ay sadyang binibigyan niya ng lip service si Jowrit Ian sa harap ng buong klase para gamitin ang pangalan ni Jowrit Ian para hayaan. Nailigtas niya ang ilang mukha mula sa pambubugbog na natanggap niya sa umaga. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Lance. Sinabi ni Pervert Gigia, Lance, sa palagay ko ay dapat mong malaman na si Jowrit Ian, ang ating unang baliw na bata, ay may mas mataas na antas ng katayuan, at iyon ang ikapitong ranggo na dalubhasa sa henyo. Natatawa ka ba ngayon para itago ang iyong mga pag-aalinlangan? O gusto mo bang mapanatili ang iyong imahe sa harap ng iyong klase? Kailangan ko ba ng pag-aalinlangan? Napakalakas ba ng mga henyong master? Napakunot noo si Lance, natalo na niya ang ika-8 pwesto Johnson Luther, kung saan mas malakas ang ika-7 pwesto. Ngumuso si Pervert Gigia, malakas man o hindi ang isang eksperto sa henyo, dapat ikaw mismo ang nakakaalam kaysa sa iba, kung hindi, bakit hindi ka na-rank sa listahan ng ekspertong henyo? Huwag piliting ngumiti, o pakialam kung ano ang jaw. Sumulat sa iyo si Rit Ian tungkol sa kahit ano pa ang sabihin nito, wala akong interes na malaman. Sabi ni Lance, at naisip ni Lance na ito ay hindi hihigit sa ilang mga salita ng babala sa kanya. Anong uri ng kasanayan ng pagsulat ng isang liham kung ang gayong tao ay timanggahas na lumapit sa kanya ng personal, at kung maglalakas loob siyang lumapit ng personal, tiyak na itatapon siya ni Lance sa hagdanan. Sinabi ni Pervert Gigia, sige, bubuksan ko ang sulat ni Jowrit Ian para sa iyo. Binuksan ni Pervert Gigia ang liham at pagkatapos ay binasa ito, Lance, ako si Jowrit Ian, nabalitaan kong kinilala ka bilang numero 1 masamang kabataan sa campus at ikaw ay pinangalan ng Devilish number 1 sa campus, mga tao. Ikumpara ka sa akin, Jowrit Ian, at pareho tayo ng pangalan sa isa't isa. Lance, gusto mo ring maging kapantay ko. Nakakatawa. Siyempre, hindi makataong kunin ka para dito, dahil hindi mo ito tinatakan ito ng mga mangmang na estudyante sa campus. Pero kahit naselyuhan ito ng iba, ininsulto mo na ako. Kaya, binibigyan kita ng pagkakataon, pumunta ka sa campus para magpadala ng post ng totoong pangalan, para ay anunsyo sa buong mga guro at mag-aaral ng paaralan, hindi ka nangangahas na maging kapantay sa akin, kaya hindi ka ikumpara sa akin ng mga guro at estudyante, Jowrit Ian, at ikaw ang nagkusa. Para hilingin sa lahat na kanselahin ang iyong pagiging demonyo sa titulo. Dahil dito, ako, si Jowrit Ian, ay maaaring tumigil sa pag-istorbo sa iyo, at inaasahan kong makita ang iyong post bago ang klase bukas. Unang henerasyon ng Mad God Jowrit Ian. 100. Nagulat ang klase nang marinig ang nilalaman ng sulat, ngunit naramdaman ni Jowrit Ian na hindi karapat-dapat si Lance na maging kapantay niya at hiniling kay Lance na magkusa na mag-post ng paglilinaw. Hindi inaasahan ni Lance na magiging ganito ito, at naisip na ito ay ilang mga salita ng babala sa kanya. Sinabi ni Pervert Gigia, Lance, bagamat hindi mo natatanggap ang sulat, naihatid ko na ito, para makita mo mismo. Siyempre, kung sa tingin mo ay karapat-dapat kang maging kapantay ni Jowrit Ian, maaari kang magpatuloy at huwag i-post. Pagkatapos sabihin iyon, itinapon ni Pervert Gigia ang sulat at naalis sa class 32. Pagkatapos umalis sa class 32, si Pervert Gigia ay tila nasa isang mas nakaka-relax na mood, ang kanyang puso ay huminga ng nagtatampo, ang mukha na nawala sa kanya nang itinapon ni Lance sa gusali noong umaga ay tila nakabawi sa wakas ng ilan dito, pero syempre, alam niyang hinihiram niya ang momentum ni Jowrit Ian. Kuya Rit Ian, salamat. Nakangiting sabi ni Pervert habang papalabas ng school building. Bell bell bell. Nagkataon na tumulog din ang third period dismissal bell. Habang ang lahat ay nag-iimpake at umuwi, palihim din nilang pinag-uusapan kung si Lance ay magpo-post o hindi, at kung hindi, kung siya ay bugbugin ni Jowrit Ian o hindi. Alam ng lahat na si Jowrit Ian ay hindi lamang ang number 1 campus berserker, mas mataas din ang identity niya, the 7th ranked genius expert.
Si Lance ay isa lamang campus evil youngster, alam ng lahat na hindi ito kapantay ng isang henyo na eksperto. Sinabi ni Daylan habang iniimpake niya ang kanyang bag, Lance Damon, bumalik sa gabi at mag-post ng mabilis, ang campus gang ng mga boring na estudyante ay talagang, ikaw ay kinikilala bilang ang unang kasamaan na mas mababa, ngunit suriin din kung ano ang diablo, ikaw at si Jowrit Ian on par, this is to push you to the fire pit. Ang mga tao ni Jowrit Ian ay isa ring numero unong masamang kabataan at ekspertong henyo, siguradong hindi ako masaya na maging kapantay mo hindi ako matutuwa kung ito ay ako. Oh! Nakakatawa si Lance, feeling na ang mga estudyanteng ito, hindi ba sila masyadong walang ginagawa, nakakatamad kahit sa ang campus campus evil youngster campus mad youngster lahat sila nagparamdam sa kanya ng sobrang speechless at parang bata. Bagamat si Lance ay 18 taong gulang lamang sa kanyang nakaraang buhay, kapareho ng edad ng kasalukuyang mga mag-aaral sa high school, ngunit ang mga kasalukuyang estudyante sa high school ay hindi kailanman naalis sa lipunan, ang kanilang mga iniisip ay masyadong nag-iisa at parang bata. Sa unang pagkakataon nasa ospital ako, kailangan kong pumunta sa ospital para tingnan kung makakahanap ako ng doktor. Ang unang website na Lance Damon, huwag kang tumawa, seryoso ako, sikat si Jowrit Ian sa kanyang titulo, Araw at Lupa at Langgam, Lobo at Tigre at Leopardo. Sige, endlessly, I'm not bothered to get to know these students in general, it's simply boring, kailan kaya ito matatapos kung magpapatuloy ito? I'm an evil youngster. I originally wanted to live a quieter life, no one para guluhin ako, hindi ko ine-expect na magkakasunod na mangyayari, kailan ba matatapos? Dinala ni Lance ang kanyang bag at lumas ng klase, sa pagkakataong ito, nagpa siya si Lance na huwag makipaglaro sa kanila. Sa san ito, sa isang sulok ng campus, ang tatlong baliw na kabataan ay tumanggi sa pag-upo sa lupa, ang kanilang buhok ay magulo-gulo, walang pagod na humihit-hit ng sigarilyo. Fuck! What to do? Kung talagang binitawan ni Ivan ang eksenang pinahiya lang tayo, paano pa tayo tatambay? Tatlong baliw ang bumagsak sa lupa at napaungol, babagsak na ako kapag naiisip ko ang sarili ko, matatawa ako kung tatawagin pa akong baliw ng ganito. Panunuya ni Suyuhaw sa sarili. Tawagan si Ivan, makipagpalitan sa kanya, kumuha din kami ng mga larawan at video ni Ivan Song na binugbog sa amin, kapag inilantad kami ni Ivan, inilalantad din namin si Ivan Song, lahat kami ay mawawala ng mukha ng magkasama. Palihim na sinabi ni Fei Long, hindi na kailangan, Ivan na maliit na asong iyan, huwag mong tingnan ang kanyang kalokohan, ang kanyang utak ay maaaring maging flexible, kinuha na niya ang aming mga telepono, lahat ng mga larawan at video na kinuha namin kay Ivan Song ay wala na. Ano? Kailan niya kinuha ang mga phone natin? Sinabi ni Fei Long, nang itaboy kami ni Lance, nahulog ang lahat ng aming mga telepono, nakita kong kinuha ni Ivan ang lahat ng aming mga telepono, at sinabi rin niya na dapat ay mayroon ding Ivan Song sa aming mga telepono, at siya gustong sirain ang ebidensya. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, damhin ninyo ang inyong mga bulsa at tingnan kung mayroon pang mga telepono. Hinawakan ng dalawa pang baliw ang kanilang mga bulsa, at siguradong wala na ang telepono, at nahulog ito nang itapon ito ni Lance. Sinabi ni Quirong Wang kay Fei Long, matagal mo nang hinahabol si Ivan, baka may nararamdaman pa si Ivan para sa iyo, bakit hindi mo siya tawagan sa gabi at hilingin sa kanya na maawa siya? At huwag ipadala ito. Tumango si Fei Long, medyo gusto pa rin ako ni Ivan, sigurado pa rin ako dito, babalik ako sa gabi at tatawag sa telepono para kausapin siya. Sa san ito, huminto si Ivan ng isang kanta at naglakad palabas ng pasukan ng paaralan, si Ivan Song ay sumunod sa likod na malungkot na may ilang mga pinsala sa kanyang katawan. Ang dahilan kung bakit nasa mabuting kalagayan si Ivan ay natural dahil kinunan niya ang mahahalagang larawang iyon, naghihintay lamang na ilantad niya ang mga iyon na tiyak na magpaparamdam sa campus noon. Dahil kayang siraan ang iilang maniac na iyon, hindi man lang magalit si Ivan. Ivan Song, cheer up ka
Huwag kang mag-alala, walang nakakaalam na binugbog ka ng 3 baliw na bata. Inalis na ni Miss Ben ang mga phone nila, sinira ko na ang ebidensya na binugbog ka nila, ikaw. Still my that 7th evil young bodyguard. Sabi ni Yvonne. Sinabi ni Yvonne Song na may mapait na mukha, hindi ako dahil sa mga ebidensyang iyon, ngunit nakakaramdam ako ng kalungkutan, paano kaya ang 3 bastos na iyon ay magiging kalaban ko? Talagang may paka na ako laban sa, ako ay nagliliyab, ako si Yvonne Song bilang sarado ni Master. Pintong alagad, napakahiya para kay guro. Sige, tatawag ka ulit sa ibang araw. Talagang. Galit na sabi ni Yvonne Song. Sabay ding lumabas ng pasukan ng paaralan sina Lance at Daylan. Sinabi ni Lance kay Daylan, Daylan, samahan mo akong umuwi ngayon, pumunta ka muna sa aking lugar, tuturuan kita kung paano magsanay ng martial arts. Okay. Labis na nasasabik si Daylan. Pero na. Sabay na dumating sina Lance at Daylan sa parking lot, si Sally Brown ang nagmaneho, kaya hindi na siya kailangang hintayin, at ang Beetle ni Sally Brown ay nakaparada sa tabi ng BMW ni Lance. Gayunpaman, nakita ni Lance si Sally Brown na nanlulumo at lumabas ng kotse. Miss, ano ang nangyayari sa iyo? Inalog ni Lance ang baso at nagtanong. Nanlumo si Sally, sira, hindi magsisimula. Pa, bakit nasira ang sasakyan mo kung ayos lang? Paano ko malalaman? Ngumiti si Lance, Miss, kunin mo na ang kotse ko. Naisip ito ni Sally Brown, binuksan ang likod na pinto ng BMW ni Lance at bumantong hininga at umupo sa loob nito. Umupo si Daylan sa pampasaherong sasakyan, bumalik kay Sally Brown at sinabing, Sally Brown, pupunta rin ako sa bahay mo para maglaro o. Sumimangot si Sally Brown, Lance, bakit ka nagdadala ng mga estranghero sa bahay ko? Wala ring pagmamahal si Sally Brown kay Daylan.